Hi mga kasari, magandang hapon. Magandang hapon sa ating lahat at sa lahat ng mga nanonood palagi. Tayo pala ay mag-unboxing. Unboxing pero gamay ra jud ang unboxing. Jutay lang. Kuha tayo ng gunting. Saan ko ba to ito pwesto para makita? Wala ko pala akong stander. Kukuha tayo ng gunting para sa ating gugupitin. Ay, alam ko na. Ganyan pala. Dito sa ilalim, medyo okay pa to, no? Kanina pala namili kami sa Crystal Mart. Sa Crystal Mart, medyo mura lang doon. Ay, chichirya pala laman ito. Mamaya ko na lang to yan. Kasi mga chichirya. Kailangan ko yung... Tapos ito kasi yung mabenta. Plus, ito. Tapos, ito. Hindi ko mabuhat mabigat. Pakita ko na lang yung binili namin kanina. Tapos, yan. May pasito pa si Inday. Ayun. Tapos tubig, sting, at itong box na to. Buksan natin. Then, bigat pala nun. Hindi kami nakabili ng tubig na, tubig na malaki. Ganito ba? 1 litro. Walang stock. Kaya medyo maingay pala sa amin kasi malapit sa saan kami malapit kami sa kalsada, kaya aray ko, kaya pag may biglang nagpapatakbo ng malakas, medyo malakas talaga, brrrr, ganyan. Pero kadalasan naman kalma lang yung nagpapatakbo dito. Pero madalas, ay hindi, ang madalas kalma. Yung mga nagpapatakbo ng ganun, pinira lang. Ba't ba ako inaantok? Hindi naman din kasi ako natulog. Buksan natin yung isa. Kasi nandito yung paborito ng bayan. Nandito yung kape. Pero dapat pala naglagay na lang muna ako ng Meron pala akong ibabalita sa inyo. Magkakaroon ng simbahan dito sa daling sa bahay namin. Magbilang lang ng 3. Galing sa bahay namin, 1, pangalawang bahay, pangatlo ay simbahan ng born again. Ano ba? Born again? Ano pa na ba bigas? Born again. Basta born again siya. Tapos, nag-rent sila dun sa isang bahay. Ginawa nila na simbahan. Kaya, masaya ako. Kasi every time na nagsasabi yung mga kasari na yung mga bahay, yung mga tindahan nila ay malapit sa eskwelahan, kasi mas advantage kasi pag malapit sa eskwelahan kasi maraming mga bata bili. Dito naman sa amin hindi naman ganun kadami, pero meron at meron pa ring bumibili dito sa
tindahan. Kasi yung layo ng kanto, pag sinabing kanto dito, say kuya, Ang ahit. Meron po. meron kuya, Saan po siya? 20 lang. Salamat ya. Ano ba yung sinabi ko? Ano ba yung sinabi ko? Yung kanto. Tapos, yung kanto. Kami malayo kami sa kanto. Kumbaga, parang, itong isang street na to, magbilang ka pa ng 15 na bahay bago makarating sa kanto. So, mangyayari dyan pag sobrang init, no choice yung mga teka, ang likot ng kamay ko. No choice yung mga tao kasi sa sobrang init, hindi na sila pupunta ng kanto. Kasi ang iisipin, 15 na bahay ang lalakarin mo pa bago makarating sa kanto. At saka yung pagkakaiba. Hindi naman ako ang pagkakaiba sa kanto at saka dito sa bahay. Sa tindahan ko ay mas mura siya. Mas mura ako dahil mas mura yung paninda ko. Dahil hindi namin hinahabol yung rent ng tindahan. Sa kanto po kasi ay nagre-rent sila. Nasa 8,000 per month yata sila, mga ganun. Pinakamura na yun. Kaya doon nila kukuhanin sa mga paninda. Kailangan medyo i-adjust yung mga presyo nila. Kaya yung iba, pag bumili dito, sinasabi nila na, ay, bakit ang mura? Parang mali ang desisyon ko. Meron nagsabi kahapon, tita, magkano yung century tuna mo? Tapos sabi ko, 42. Kasi magkakaiba ang puhunan niya na magkakaiba lalo na sa mga grocery na binibilhan namin. Merong mas mahal siya, merong mas mura. Kaya finix na namin yung presyo para in case na dun kami sa mahal na grocery, hindi naman sobrang mahal. Medyo mahal lang siya. Meron talagang yung Crystal Mart, mga mura lang talagang tinda. Pangtindahan talaga siya. Kaso lang, pag nag-tricycle ako, nasa 200 yung depende, pag kaya mo naman kausapin yung driver. Pero madalas, 120, medyo malayo-layo kasi siya sa amin, sa bayan ng Muntinlupa yun. Kaya, ang namin, syempre, kailangan pa rin kumita. Kailangan pa rin kumita, pero hindi ganun kalaki. Pero pagdating dun sa kanto, binabawi talaga nila. Hindi lang binabawi, kailangan nilang kunin yung pang-upa nila sa tindahan. Ako naman ay iba sa kanila dahil hindi ako nag-rent ng tindahan. Ito po ang tindahan ko ay pinagawa ko lang last year. Nag 1 year na pala siya noong April. Tapos yun, dito naman sa kabilang side, meron tindahan dito dalawa. Tindahan din dalawa ay mahal din sila kasi nagre-rent din sila. Yun lang. Sa likod namin medyo mura lang siya. So, yun lang. Kailangan natin punuin yung... Sana ba ako napunta sa kwento ko? Kailangan kong punuin to. Ihanda ko para sa... to. Saan na ba ang tinuturo? Kailangan ko siyang punuin hanggang dyan. Para sa linggo. Sa linggo kasi may simba. May simba na sila. First day nila dito. First day nila magsimba dito sa
dito sa simbahan ng Born Again. Kaya masaya akong binalita sa inyo. Masaya akong binalita sa inyo na magkakaroon ng dagdag customer dito sa maliit ko na tindahan. Dahil meron ng simbahan ng Born Again. Yun lang. Ano ba sasabihin ko? Ano ba mabalita ko sa inyo? Medyo minsan lang ako magba-vlog. Minsan lang ako naman makapag-upload kasi may pasok na yung mga bata. Tapos busy sa umaga. Ang gusto ko lang palang sabihin sa mga kasari na laging nanonood, huwag mawala ng pag-asa. Kung pangarap mo, kahit hindi pa kasari, kahit hindi pa kayo nagtitinda. Kunyari, mangarap kayo na gusto niyo magkatindahan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Darating din yung araw. Hindi ibig sabihin na, si tindera dyan sinasabi huwag wala ng pag-asa, pero wala naman talagang pag-asa. Hindi naman ganun. Kumbaga dadating yung tamang panahon. Kasi dati, pangarap ko lang naman talagang magkaroon ng tindahan. Tsaka, hindi naman basta-basta, hindi katulad sa yung bahay na pwede lang sabitan, ganyan. Mas easy, mas madali yun na makagawa ka ng tindahan. Pero kung kailangan pang gumawa ng tindahan, medyo mabigat siya. Pero hindi, pag sinabi mong kaya mo yan talaga yan. Kaya yun lang. Ayan ako lang sa tindahan ko. Ang tip ko sa inyo, kung ano yung mabenta, yun ang bibilhin. Tapos, kung ano yung hinahanap ng mga customer, bilhin din natin kahit pa dalawa-dalawa. Dito. Kahit pa dalawa-dalawa lang. Okay lang yun. Dalawa. Tapos, pag hindi kaya, isa lang. Tapos, sa susunod na pag nakabenta, di gawin na natin dalawa. Tapos, huwag magpahiram ng bote. Huwag magpahiram ng bote ng kasalo. Kasi yung kita ng kasalo ay 6 pesos lang yata. Sa amin 6 pesos lang yung kita ng kasalo. Soft drinks, 750 ml. So, 6. Tapos, pinahiram mo yung bote. Tapos, hindi niya isa sa uli dahil walang deposito. Medyo malungkot tayo dun at parang wala na tayong kita. Ba ako hinihikap. Tapos yun lang. Shout out ako sa mga subscribers, tsaka sa laging nanonood sa vlog ko. Kahit pag ganito na yung vlog ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye.